kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako pa rin po ang inyong mga kasama sa 2 oras na balita at talakayan dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Ako po si Yuel Reyes. Sa uluho ng ating mga balita, low pressure area pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Flood warning inilabas ng Pag-asa sa 7 rehiyon sa bansa. 2 Pinoy kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Hamas militants sa Israel. Pangulong Bongbong Marcos nalungkot at nakiramay, pagpatay kinundena. Kamara bumuelta kay dating Pangulong Duterte. Libro ng Kongreso bukas at pasado sa COA. Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa October 30, idiniklara ang special non-working holiday. 6.8 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa 4 na naarestong drug suspect sa Pasay City. At sunog sumiklab sa isang residential area sa Quezon City. 7 kabahayan nilamon naman ang apoy sa Pasay City kagabi. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayong madaling araw ng Huwebes. Araw na po tayo ngayon ng Thursday, October 12, 2023. Sabay na po tayo napapanood at napapakinggan sa DZRH Radio 666 kHz, 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din po sa ating cable channels via DZRH News Television, sa Sky Cable, Signal, Destiny Cable, Cable Link at marami pang iba. Sa detalye ho ng ating mga balita. Una sa ating mga balita, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na huling namataan sa layong 840 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ayon kay Benison Estareha ng Pag-asa, maliit ang tsansa na lumakas at maging bagyo ang LPA at maaaring lumabas ng para sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, magpapaulan ng extension nito sa Metro Manila, Bicol Region, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Naglabas din ng flood warning ang Pag-asa sa 7 rehiyon sa bansa, bunga ng mga mararanasang pagulan dulot naman ng LPA. Kabilang sa posibleng makaranas ng malawakang pagbaha ang mga lalawigan sa Region 4B, Mimaropa, Bicol Region, Region 6 o yung pong Western Visayas. Diyan din po sa Region 7, Central Visayas, Region 8, Eastern Visayas, Region 9, Northern Mindanao at Caraga. Sa iba pang balita, 2 Pilipino ang nasawi sa nagpapatuloy na giyera ng Israel at Hamas militants. Kinumpirma ng Foreign Affairs Department na isa sa mga ito ang niratrat ng Hamas kasama ang kanyang amo habang kabilang naman sa mga dinukot ng isa. Isang 36 anyos na babae mula Pangasinan ang bagong kasal lang ang isa sa mga nasawi at taga Pampanga naman ang ikalawang biktima na isang 42 anyos na lalaki. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, may 3 Pinoy ang posibleng namatay sa giyera at isinalang na sa DNA testing ang bangkay nito.
Inaasikaso na ng pamahalaan ng proseso para maiuwi sa Pilipinas ang 12 Pinoy na nasawi sa bakbakan sa Israel. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, nakikipagtulungan na ang Philippine government sa mga opisyal ng Israel upang mapabilis na maiuwi sa bansa ang bangkay ng 32 anyos na bagong kasal pa lamang na Pinay mula sa Pangasinan at isang 42 anyos na lalaki na tubong Pampanga. Namatay ang Pinay caregiver ng pagbabarilin ng mga sumalakay na Hamas militants sa bahay kasama ang kanyang amo. Ang isa pang nasawing Pinoy ay kabilang sa kinidnap ng Hamas at ito ay may asawa at taga Pampanga. Samantala, kasalukuyang pang bineberipika ng Philippine Embassy sa Israel ang posibilidad ng pangatlong Pinoy na nasawi sa pag-atake ng militanteng Hamas sa Israel sa pamamagitan po ng DNA testing. Sa kaugnay pa rin hong balita, kinundi na ni Pangulong BBM ang pagpatay sa 2 Pilipino sa nagpapatuloy na giyera sa Israel. Nagpahayag ng labis na kalungkutan ng Pangulo sa pagkasawi ng mga biktima at nakiramay rin siya sa mga pamilya nito. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuportahan at tutulungan ng pamahalaan ang mga apektadong Pilipino sa Israel. Inupakan ni PBBM ang Hamas militants sa paggamit sa mga sibilyan bilang human shield. Umakyat naman sa 70 mga Pilipino sa Gaza ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, wala namang mga Pinoy sa Israel ang humihingi ng repatriation. Nagpahayag ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng kahandaan na ilikas sa mga OFW na naipit sa Hamas-Israel war. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, plano ng gobyernong mag-deploy ng C-130 at C-295 planes para sa evacuation ng mga Pinoy. Tumindig naman ang Pilipinas sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na giyera doon. Tiniyak ni PBBM na suportado ng bansa ang Israel matapos itong atakihin ng Hamas militants. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa kanilang pag-uusap ni Israeli Ambassador Ilan Floss sa palasyo ng Malacanang. Nagpasalamat ang Pangulo sa pagsagip ng Israeli Defense Forces sa mga Pinoy na naipit sa giyera sa nabanggit na bansa. Sa kanilang panig, ginarantiya naman ni Floss na ginagawa ng Israeli government ang lahat upang maisalba ang lahat ng OFWs doon. Alas 4:13 na ho ang ating oras. Iginiit naman ni House Speaker o House Secretary General Reginald Velasco na pumasa ang Kamara sa Commission on Audit at laging bukas ang libro nila sa COA. May nakahuling report ng COA, sinabi ni Velasco na walang disallowances at wala ring notice of suspension at notice of charge ang Kamara. Sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, may kasunduan daw ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang government expenditures ay dapat transparent at fully auditable. Kinlaro rin ni Velasco na walang anumang confidential at intelligence funds ang Kamara de Representantes. Ang pahayag ay ginawa ni Velasco matapos sabihin ni Duterte na ang Kongreso ang dapat ma-audit dahil madami umano itong itinatagong pork barrel. Samantala, sa iba pang mga balita, idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang barangay at SK elections sa October 30 bilang special non-working holiday. Ito po ay nakapaloob sa Proclamation No. 359 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noon pang Lunes, ngunit kahapon lamang isinapubliko. Layunin nito na magkaroon ng pagkakataon ng taong bayan na lumahok sa nasabing halalan at gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Balitang eleksyon pa rin ho tayo, sinuspinde na ng Commission on Elections ang voter registration sa Israel. Voter registration pa lamang ho ito Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa gitna ng Hamas-Israel war. Nagsimula noong Disyembre 2022 ang Voters Overseas
voters registration para sa May 2025 national elections at tatagal hanggang Disyembre 2024. Halos 10,000 ang aktibong registered overseas voter sa Israel. Alas 4:15 na ho ang ating oras. Gising na, bango na, kape-kape na. Umabot na sa 96 na kandidato ang kinasuhan ng diskwalifikasyon dahil sa premature campaigning para sa barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, halos 6,000 show cause order na rin ang inisyu ng poll body. 1,300 palang anya sa mga kandidatong ito ang nagpaliwanag sa aligasyon ng maagang pangangampanya. Tiniyak naman ni Garcia na madedesisyonan na ang mga kaso bago mag-eleksyon sa October 30. Oras natin alas 4:16 ng umaga. Nagsanib puwersa ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Commission on Elections o COMELEC para labanan ang vote buying at vote selling sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Lumagda sina DILG Secretary Benhur Abalos at COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Memorandum of Agreement para sa pagkakaroon ng isang tapat at mapayapang halalan sa BSKE. Ayon kay Abalos, suportado nila ang COMELEC para pangalagaan ang mga balota at labanan ang talamak na bilihan at bentahan ng boto na anya ay isa sa pinakamasamang kanser sa lipunan. Sa ilalim ng MOA o MOA, isa sa ilalim ng COMELEC at DILG sa training ang local at government personnel para matukoy at makapangalap ng ebidensya sa mga paglabag sa eleksyon. Pangungunahan din ng dalawang ahensya ang information campaign sa vote buying at vote selling sa lahat ng LGUs. Magsisimula ang campaign period sa BSKE mula Oktubre 19 hanggang Oktubre 28. Nakumpiska naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 6.8 milyong pisong halaga ng shabu sa Pasay City. Arestado sa buy-bust operation sa parking lot ng isang fast food chain ang 4 na drug suspect at kinilala nga na sina Saint Carlo Binauhan, Ken Andrada, Asima Lakman at Albayna Pudong. Ayon kay PDEA spokesperson Derek Carion, sasampahan ang 4 na suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 4:18 na ho ang ating oras. Tinupok ng apoy ang isang residential area sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, pasado alas 4:45 ng hapon kahapon, nang itaas sa unang alarma ang sunog. Dakong alas 5:11 naman ng hapon nang lalo pang lumakas ang apoy kaya't itinaas ito sa ikalawang alarma. Na fire under control ang sunog dakong alas 5:32 ng hapon. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at inaalam pa ang kabuuang halaga ng natupok na mga ari-arian. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Isa naman pong sunog ang sumiklab sa 7 kabahayan sa Pasay City kagabi. Ayon sa Pasay Bureau of Fire Protection, 10 pamilya ang nawalan ng tahanan o nawalan ng bahay sa sunog sa Maricaban. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagsimula ang apoy sa bahay ng isang Sofia Manansala Molina. Naapula po ang apoy dakong alas 8:53 o mag-aalas 9 na ho ng gabi na umabot sa unang alarma. Sa bagdayan ng Bureau of Fire Protection, nasa 180,180,000 pesos ang halaga ng mga ari-arian ang napinsala sa sunog. Wala namang naiulat na nasawi o napinsala sa sunog habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi nito. Alas 4:19 na ho ang ating oras ngayon pa rin hong Thursday. Thursday na ho tayo ngayon. Thursday morning. Gising na, bango na. Isa sa bawat 3 Pilipino ang gumaganda umano ang buhay sa unang taon ng Administrasyong Marcos.
Sa resulta ng survey ng social weather stations, katumbas ito ng 33% ng 1,500 respondents. Mas mataas ito sa 29% nagsabi na guminhawa ang kanilang pamumuhay noong Marso pero mababa sa 39% noong Disyembre 2019. 22% naman ng mga Pinoy ang nagsabing lumala ang buhay nila habang 45% ang nagsabing wala namang nagbago. Atin na hong alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ho ng mga gulay. Magkano ba? Magkano na ngayon ang baboy dahil tumaas daw? O sa atin hong panayam kahapon, si Kasendo, sabi niya tumaas ng konti. Konti lang naman, 5 piso lang yung farm gate price ng baboy o yung presyo na ibinebenta ng mga hog raisers, yung mga baboy. Pero atin hong alamin kung tumaas na ba ang baboy dyan ho sa Pasay City Public Market at ilan pang mga pangunahing bilihin. RH27, Noche Kakas. Noche, good morning. Magandang morning. Well, ngayong Thursday morning, narito na ang presyo dito sa Pasay City Public Market. Unahin ko lamang yung bigas kasi request ito ng mga nakikinig, Yoel. Yung special, yung pinakamahal na bigas dito, yung special sa local rice, 60 pesos pa rin ang kilo habang ang pinakamahal bigas naman may mabibili na regular milled rice 41 pesos. Ang bangos dito 190 ang kilo, yung tilapia 140 at yung beef wrap nasa 420 pa rin ang kilo, Yoel. Yung beef brisket 390 at yung kasim nakapako pa rin yung sa 300 ang kilo pero yung liempo yun ang tumaas nasa 350 ang kilo habang yung whole chicken tumaas din ng konti 200 ang kilo. Ang itlog, yung medium size, 8 pesos ang bawat isa. Ang ampalaya naman, 90 pesos pa rin ang kilo. Yung sitaw, ganun din, 90. Petsaya native, 60. Kalabasa, 65. Yung talong, 85. Habang ang kamatis, 110 ang kilo. Ang carrots naman, nakapako pa rin sa 140 ang kilo. Habichuelas o yung tinatawag na baggy beans, 90 pesos. White potato, tumaas ng konti, nasa 170 ang kilo. Ang pechay bagyo naman, 130. Isama na rin natin yung sayote, 60 pesos ang kilo. Sibuyas na pula, yung local, 140 ang kilo. Onion white imported, 110. Habang ang garlic na imported 130 ang kilo. Isama na rin natin yung luya na local 130 habang ang siling labuyo hindi na bumababa. Nakapako na lang sa 400 ang kilo. Kalamansi 70, lakatan 90, latunda na 50 pesos. Papaya solo 70 pesos habang ang mangga na paborito ni Mama Lucabral 240 ang kilo. Para naman kay Tatamon Samson na Manila Bulig, nakikinig ngayon. Ang sugar white Tatamon dahil sa kape mo, 100 ang kilo. Yung sugar was 90, sugar brown 90 pesos din. Habang ang kung kayo naman ay magsasangag ngayong umaga gamit ang palm oil 350 ml 35 pesos. Habang yung palm oil 1 liter 80 pesos. Kung kayo naman hanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 35 pesos, habang coconut oil na 1 liter, 80 pesos. So yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon dito sa Pasay City Public Market na request ng ating mga listeners sa Pasay. Wala na naman sa Pilipinas. Kamusta ang, nasa Pasay ka ngayon, Kamusta ang kalagayan ng panahon dyan? Kanina medyo maambon-ambon na umulan ng mahina pero hindi naman ganong kalakasan. Ngayon minsan maambon, minsan titigil. So yun ang naranasan natin magdamag, Yoel, kaya basang-basa pa rin yung kakalsada dahil nga sa buhos ng mahinang ulan na kanina na hindi rin naman na tumagal at nag-ambon ng pag-ambon-ambon at sa ngayon wala nang lalong-lalo na dito sa may area ng Las Piñas, wala na tayong naranasang pag-ambon na Joel. Ayun, magandang panahon. Kagabi mayroong sunog kamusta naman? Kamusta ang Metro Manila sa iyong pagbabantay sa Kalakang, Maynila sa magdamag, Noche? Ay, napakatahimik Walang reported na
untoward incident at talagang na parang napakaganda na gabi ito itong magdamag dahil wala namang mga major crime UL na nangyari. Alright. Maraming salamat, Noche. Balik sa'yo. Alas 4:25 na ho ang ating oras na itala ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pinakamataas na performance rating ng isang incumbent na leader ng Kamara de Representantes. Ito ay batay sa resulta ng third quarter non-commissioned pulso ng Filipino survey ng The Issues and Advocacy Center o the center na isinagawa mula Setyembre 23 hanggang 30. Sa naturang survey, nakapagtala si Speaker Romualdez ng 70% satisfied at 10% dissatisfied o net satisfaction rating na 60%. Mayroong 20% na hindi tumugon. Ang net performance rating na nakuha ni Speaker Martin Romualdez ay mas mataas ng 5% kumpara sa nakuha nito sa second quarter ng survey. Sa kaparehong survey, nakapagtala naman si Senate President Juan Miguel Zubiri ng 72% net satisfaction rating o tumaas ng 2%. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ay nakapagtala ng 58% net satisfaction rating at si Vice President Sara Duterte ay 54%. Si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo ay nakapagtala naman ng 41% net satisfaction o net performance rating. Ang survey ay mayroong 1,200 respondents na pawang mga rehistradong botante na edad 18 hanggang 65 mula sa lahat ng economic classes. Ito ay mayroong margin of error na plus-minus 3% at confidence level na lagpas sa excess 98%. Alas 4:27 na ho ang ating oras. Nakapagtala naman ang Kamara de Representantes ng 4.7 bilyong pisong budget surplus noong 2022. Ayon sa audit report ng Commission on Audit, ayon sa naturang report, ang budget surplus ay mas mataas ng 78% kumpara sa 2.64 bilyong piso na naitala noong 2021 kahit pa nadagdagan ng 934.41 milyong piso ang gastos nito. Batay sa 2022 financial statements, ang Kamara ay gumastos ng 17.879 bilyong piso sa personal services o PS, maintenance, other operating expenses o MOOE, financial expenses at non-cash expenses na mas mataas sa 16.25 bilyong piso na ginastos nito noong 2021. Pero ang ginastos ng Kamara ay mas mababa sa 21.879 bilyong pisong net financial subsidy mula sa national government. Kabilang sa personal services ang sahod at benepisyo ng mga empleyado ng Kamara na nagkakahalaga ng 4.86 na bilyong pisong mas mataas kumpara sa 4.8 bilyong piso noong 2021 bunsod ng pagpapatupad ng third tranche ng Salary Standardization Law. Tumaas din ang MOOE at mula sa 11.265 bilyong piso noong 2021 ay naging 12.13 bilyong piso ito noong 2022. Ang pagtaas ay iniugnay sa pagbabago bunsod ng paghupa ng epekto ng COVID-19 pandemic. Kasama dito ang foreign at local travel ng mga miyembro ng Kamara de Representantes at kanilang support staff na tumaas sa 486 milyong piso mula sa 480 milyong piso. Alas 4:29 na lamang ho, isang minuto na lang bago mag alas 4:30 ng madaling araw. Nako, gising na ho, bango na! Sa mga may pasok ho ngayong Huwebes, hindi pa ho Friday, o kasi yung iba sa mga government agencies walang pasok ng Friday. Dahil maaga, 4-day work week lang sila. Yan ang sana all. Sabi ng mga nasa private sector.
Iba-iba ho kasi ang ating kaya kung minsan na mapapansin nyo, sobrang may araw na sobrang traffic may araw na maluwag-luwag ang kalsada. Pero hindi pa ho Friday, Thursday pa lang ho tayo ngayon, October 12, 2023. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita. Pilipinas ang oras, 4:30. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yon! Gising na ho, bango na, kape-kape na! 4:33 na ho ng umaga. Araw ho ng Huwebes, October 12, 2023. Good morning ho, good morning! Sa lahat ng mga nakatutok sa ating unang buga na mga balita kanina hong 4:00. Magandang umaga ho sa inyo. Good morning mula kay Nori Mendoza. Nanonood naman mula sa Novaliches, Quezon City, si Morena Sobrepeña. Good morning ho, good morning! Mabati naman si Anita Inoferio. Binabati ang kanyang kapatid na si Edgar Salvacion na nanonood dyan sa Bulacan, Pandi, Bulacan. At syempre nandito rin ang ating mga kasama na nanonood abroad. Dyan ho sa Las Vegas si Nestor Carandang. Meron din tayo karamihan sa mga nanonood sa atin na nasa abroad nasa YouTube live natin. Dito ho sa atin sa Pilipinas ay buwabati ho ng magandang umaga si Vic Piamonte na nandyan sa Calamba City sa Laguna. Tuguegarao City nanonood si Leonard Habungan. Magandang umaga ho sa inyo. At binabati ko syempre ang happy birthday ang aking pamangkin. Una, yung nag-birthday noong October 6 si Sab at si Kiko, si Prince Von Erico na nag-birthday naman kahapon. Ayan, happy birthday! At sa lahat ng mga may gustong pabatiin, kayo ba ay nagsiselebrate ng inyong birthday o anniversary o meron kayong damdaming bayan? O meron ho kayong pulso, meron ho kayong nais sabihin o ipanawagan, parating nyo lamang ho sa aming text line na 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho, ito, text line. Hindi ho pwede ang tawag dahil automatikong maharang ng system ito 0919-282-6485. Live na live pa rin ho tayo sa DZRH nationwide, DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan dito sa Metro at Mega Manila. At sa lahat ho ng ating relay stations ng DZRH, cable channels nationwide, Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3 at sa marami pa hong iba. Nanonood naman nandyan sa Alaska si Joseph Almuete. Good morning ho, good morning, good morning. 4:35 na ho ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita naman sa probinsya. Bangkay ng lalaki na diskubre sa loob ng sako sa Castillejo, Zambales. Sa detalye balita mo, RH37, Danny Kumilang. Danny. Isang bangkay ang natagpuan na nakasilid sa loob ng sako sa Barangay Road Purok 3, Sitio Alingap, Barangay Balaybay, Castillejo, Zambales kahapon, araw ng Miyerkules. Ayon sa mga nakadiskubre, napansin nila ang isang sako ng bigas sa tabi ng karsada. Nasa looban nila na 3 araw, hindi nila ito pinapansin dahil akala nila ay basura lamang ang laman nito. Ngunit
nang magdulot na ng masamang amoy ang laman ng sako, naisipan nilang tingnan kung ano ang nasa loob nito. Sa kanilang pagbukas ng sako ay nakita nila ang isang sinturon at pantalon. Agad nilang tinawag ang pansin ng PNP personnel na nagdaan sa nabanggit na lugar sa pagkakakilanlang sa ID card, PhilHealth card na nakuha mula sa kanang bulsa ng kadaber. Natukoy ang pangalan ng bangkay na si J. Dinglasan Di Gracia, residente ng Lot 9, Block 3, St. Paul Subdivision, Barangay Asinan Proper, Subic, Zambales. Nagsagawa rin ng initial cadaver examination ang SOCO team mula Olongapo na dumating sa lugar bandang alas 4:30 ng hapon bago dinala sa pinakamalapit na funeral parlor ang nasabing kadaber. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Good morning ho, na nakatutok sa atin si Daisy Dorothy Jean May. Gising na daw siya dyan sa San Diego, California. Security guard naman patay matapos suntukin ng kapwa security guard sa Batangas City. Grabe naman. Anong pinagmulan yan? RH35 Renz Belda. Renz. Patay ang isang 56 anyos na security guard matapos mabagok ang ulo sa hinang komosyon sa Barangay 17 sa lungsod ng Batangas. Ayon sa ulat ng Batangas City PNP, kinilala ang biktima na si Emmanuel Bautista habang arestado naman ang suspect na si Jason Banaya, 30 anyos na isa ring security guard, kapwa residente ng Barangay 18 sa nasabing lungsod. Ayon sa investigasyon, magkasamang nagiinuman ng dalawang CQ sa kanilang inuupahang apartment nang magkaroon ng mainitang pagtatalo. Isang beses na sinuntok ni Jason ang biktima sa kanyang mukha, kung kaya bumagsak ito at aksidenteng tumama ang ulo sa isang steel footrest ng motorsiklo. Dinala si Bautista sa ospital kung saan idineklara itong patay dahil sa pagkakabagok ng kanyang ulo. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz Belda. Alas 4:39 na ho ng madaling araw, nadali na rin ng hackers ang system ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kasunod ng kanilang pangbibiktima sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, natunugan lang ng PSA sa social media na may nahack sa kanilang system nang ipagmalaki ito ng isang account user noong October 7, 2023. Agad naman niyang pinakilos ang Data Breach Response Team at naglunsad ng investigasyon kung saan natukoy na apektado ang community-based monitoring system sa hacking. Gayunman, nilinaw ni Mapa na tanging ang CBMS lang ang nakompromiso na datos, pero pagtitiyak ng PSA sa publiko, hindi naapektuhan ang Philippine Identification System o PhilSys at Civil Registration System o CRS. Iniimbestigahan na rin ng National Privacy Commission ang umano'y data breach sa PSA. Sa kaugnay na balita, mga transaksyon sa PSA dyan po sa Navotas, tiniyak daw po na tuloy pa rin. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin, magandang umaga. Magandang umaga, Yuel. Tuloy pa rin yung transaksyon sa pagkuha ng iba't ibang dokumento mula sa PSA sa kabila ng napaulat na pagkakahak ng website nito. Simula ngayong araw ay maaari nang mag-apply at makakuha ng dokumento ng Philippine Statistics Authority sa Navotas City Hall. Ayon kay Mayor Geraldine Chanco, autorisado na umano ngayon ang City Hall na maglabas ng mga kopya ng PSA mula sa request ng individual na sa ilalim ng pinasang City Ordinance number 2023-30 para sa pagpapatupad ng Banks Request Query o system. Kabilang umano sa dokumento na maaaring iproseso sa pamamagitan ng RISQ-S ay ang birth certificate, marriage certificate, death certificate, certificate of marriage, advisory on marriage court decision, legal document at civil register or registry document. Sa ilalim mo ng ordinance, mas madali at maginhawa para sa mga taga-Nabuteño at hindi taga-Nabuteño na makakuha ng parehong access ang mga serbisyo
ng civil registry. Wala pa rin sa kanan sa Pilipinas, DZRH, ako sa RS23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, naniniwala ang isang cybersecurity analyst. 2 beses nang nadali ng hacking ang Philippine Statistics Authority. Ayon kay cybersecurity analyst Art Samaniego, hindi iniulat ng PSA ang unang hacking incident sa National Privacy Commission. Yan yung tingin namin ha, January o February pa siya nangyari. So, inaasahan namin na lumang data to. Pero, kahapon, kung lumang data kasi to, dapat na-report na to dati. Kahapon lang nag-report ang PSA sa National Privacy Commission. So, isang indicator din to na maaaring meron mga personally identifiable information dito. Kasi, kung wala, hindi sila dapat mag-report sa NPC kasi walang pakialam yung NPC doon sa breach na yun kung walang personally identifiable information. Paglilinaw naman ng PSA na walang personal na datos o data ang nakompromiso dahil ang community monitoring system lamang ng ahensya ang nahak. Hinimok naman ni Samaniego ang PSA na i-report sa Department of Information and Communications Technology ang hacking incident upang matulungan sila ng gobyerno na maresolba ang nasabing insidente. Magandang umaga ho, nakatutok si Archie Villalobos. Nandyan ho sa Pateros sa Maynila. Good morning ho, good morning sa inyo dyan. Nasa Baler Aurora naman si Albert Novicio. Good morning ho, good morning, good morning. At sa ilan pang mga taga-subaybay natin na nakatutok all around the world. Magandang umaga ho sa inyo, magandang hapon, magandang tanghali. Anong mga oras ho kami nakakarating sa inyo? Alas 4:44 na ho na madaling araw, na-hack ang Facebook account ni Bishop Honesto Ong Tionco ng Diocese of Cubao. Batay sa ulat, ginagamit ng hacker ang messenger ng obispo upang humingi ng tulong pinansyal. Bunsod nito, pinag-iingat ng diocese ang publiko na baliwalain ang anumang mensaheng matatanggap mula sa account ni Bishop Ong Tionco. Bago ito, na biktima rin ng hacking ang account ni na Father Ray Paglinawan at Sister Miriam Bauzon na sekretary ng obispo. Hiniling naman ni Caritas Philippines President Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo diyan ho sa Senado na imbestigahan ito para managot sa batas sa mga sangkot sa nasabing hacking incident. Alas 4:44, binawi ng whistleblower na si Jeff Tumbado ang aligasyon ng korupsyon laban kina DOTR Secretary Jimmy Bautista at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III. Sa affidavit of recantation ng dating Executive Assistant ni Guadis, sinabi nitong unintentional at misguided ang ginawa niyang expose. Resulta raw ito ng kanyang irrational thinking, misjudgment, poor decision at inudyukan lang umano siya ng ilang individual na magsalita. Nag-I am sorry rin si Tumbado kay Secretary Jimmy Bautista, gayon din sa Office of the President na nadadawit sa kanyang akusasyon. Pero nanindigan si Tumbado na may problema sa LTFRB na kailangan agad imbestigahan at mapanagot ang responsable sa talamak na anomalya sa ahensya. At anong problema yon sa LTFRB na kailangan agad maimbestigahan? Maraming nadali ito di ba? Ang bigat ng una niyang statement. At sabi pa nga anong magagawa daw ng sorry if the damage has been done. O kaya pag nabasag na ang baso. May babalik mo ba yung dangal ng isang tao kapag nabasag na yung kanyang reputasyon? Anyways, hingi ho tayo ng update dito maya-maya. Subukan ho nating makausap. Maya-maya si Calando Marquez ng LTOP. Sa kaugnay naman na balita, bukod kay DOTR Secretary Jaime Bautista, 2 kongresista ang kinakaladkad sa umano'y talamak na korupsyon sa LTFRB.
Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, sinabi ng whistleblower na si Jeff Tumbado na dinadala ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III ang mga perang suhol kay Bautista. Binanggit umano ni Guadis kay Tumbado na kasama ang 2 kongresista sa binibigyan ng 2 parte sa bawat 5 milyong pisong padulas sa ahensya. Obligado umano ang bawat LTFRB Director na mag-remit ng kota na 2 milyong piso kada buwan. Kaya pumapalo sa 30 milyong piso ang monthly collection ng LTFRB. Alas 4:47 ho na madaling araw, security guard patay matapos nabasa na natin ito yung mula sa Batangas na nabagok. Ito naman tayo sa Pangasinan. 18 anyos na binata na nagbigti. Nako, bakit sa Bulinaw, Pangasinan? RH38 Freddy Fardo. Freddy. Malamig ng bangkay na matagpuan na nakabiting katawan ng 18 anyos na binata sa bayan ng Bulinaw. Sa ulat ni Bulinaw Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Bili, nakilala ang biktima na si Christian Locaasi, residente ng barangay Binavalyan ng nasabing bayan. Sa investigasyon na pag-alaman na alas 6:20 ng umaga nang makita ni Margie Campuwid, 59 anyos na nakabiting katawan ng pamangkin. Nadala pa ito sa Municipal Health Center pero idineklarang dead on arrival na ni Dr. Pangilalo Del Piero Jr. ang Municipal Health Officer. Sa pahayag ni Mrs. Danila Kaasi, ina ng biktima, mula noong October 7 napansin niya ang pagiging malungkotin ng anak na nakakaranas ng depresyon, na lagi niyang tinatanong kung anong problema, sinasagot lang siya nang wala naman daw. Sa ngayon nakaburo na sa kanilang bahay sa barangay Binabalyan ang mga labi ni Christian Locaasi. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH38 Freddy Fajardo. Nagdiriwang daw ngayon ng 22 years wedding anniversary ang ating viewer na si Anita Inoferio at ang si Anita Inoferio at si Nicanor Inoferio, ayan, na nandyan ho sa Pandi, Bulacan. At nanonood naman ngayong umaga, ano oras ba ngayon dyan sa Japan? Nagluluto ng champurado habang nakikinig sa mga may init din na ating mga balita dito ho sa Magandang Umaga, Pilipinas. At sa mga nag-aabang ho kay Kuyang Angel, kay Kong Angel, malapit na ho, nagbakasyon lang. Ako po muna inyong pagtiyagaan sa loob ng isang oras pa. Isang oras at 10 minuto. Sa mga nakatutok dyan sa atin sa YouTube Live sa Agusan del Sur, si Sol Landingin, good morning ho. At sa Santa Maria, Pangasinan, si John Laigo. Lalaki sugatan sa aksidente matapos iligtas ang batang tumatawid sa kalsada. Sa detalye balita mo, Ray Boto ng Radyo Natin Virac. Ray. Sugatan ang isang 35 anyos na lalaki matapos mabunggo ng isang motorsiklo nang subukang iligtas ang batang tumatawid sa kalsada ng nakaraang Lunes, Oktubre 9, bandang alas 6:55 ng umaga sa highway sakop ng Barangay San Andres sa Bato, Catanduanes. Sa kuha ng CCTV ng barangay, nakita ng lalaking isang laborer sa isang construction sa nasabing lugar ang isang bata na tumatakbo sa gilid ng daan nang habulin nito at sinubukang iligtas mula sa mabibilis na sasakyan sa daan. Dito na nabunggo ng motorsiklong lalaki at natumba. Maswerte naman na walang sugat ang 2 estudyante na sakay ng motorsiklo habang galos sa iba't ibang bahagi ng katawan at bugbog sa balakang ang natamo ng lalaki. Nagpaalala naman ang barangay na magdahan-dahan sa nasabing lugar dahil marami na umanong naaksidente rito. Samantala, nagpaalala rin ang Bato Municipal Police Station na bantayan rin ng mga bata na wag hayaang mag-isa para makaiwas sa nasabing insidente. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray. 9 na minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga. Balita muli sa probinsya, 2 drug personalities arestado naman sa ikinasang operasyon sa La Trinidad, Benguet. RH41, Romy Gonzalez sa detalye. Romy.
Natiklon 2 drug personalities sa kinasang bypass operation ng otoridad sa Pico, La Trinidad, Benguet. Nakilala mga suspect na sina Christian Jade Paikot Pilo, isang high-value individual, at si Daniel Litawen Tamo, isang street-level individual. Natimbugan 2 suspect matapos magbenta ng isang pakete ng shabu na may timbang na umigit kumulang 0.3 grams sa isang poser buyer. Nakumpiska kay Christian Pilo ang 3 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 20,040 pesos. 4 na pakete ng shabu naman na may timbang na 1 gramo at standard drug price na 6,800 pesos ang nakumpiska kay Daniel Tamoy. Nasamsam din ng 500 piso na ginamit sa transaksyon at sari-saring drug paraphernalia. Ang 2 suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa pangangalaga ng La Trinidad Municipal Police Station. Sasampalan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Romy Gonzales. Oy, good morning ho. Nakatutok sa atin dyan mula sa Las Vegas, si Evan lang. At maasa sila no, na mami-meet and greet si Kong Angel doon habang nandoon sa USA. At marami ho sa ating mga kababayan ang patuloy pa rin ho nagdarasal kaisa ng diwa ng ating Pangulo na tigil putukan dyan ho sa Israel at pagdarasal sa kaligtasan ng ating mga kababayan, ng ating mga OFW ho na nandoon. 7 minuto na lang bago mag-alas 5 ng madaling araw, mga driver ng transport vehicle binalaan na magdahan-dahan para hindi na maulit ang pagtagilid ng 2 transport vehicles ng BJMP sa Leyte. RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Binalaan ng Bureau of Jail Management ang Penology Regional Director Chief Superintendent Delvic Orero ang kanilang mga driver sa Eastern Visayas at mga personnel na magdahan-dahan lang sa daan para hindi maulit na 2 transport vehicle ng BGMP ang tumagilid sa daan. Ito ang sinabi ni BGMP Chief Community Relations Service Officer Senior Inspector Lourdes Cortis Novida. Inihayag ito ni Senior Inspector Novida matapos tumagilid sa daan na nadisgrasya sa Maharlika Highway Kaibaan, Tacloban ang isang transport vehicle ng BGMP. Mabuti na lang walang nakasakina na PDL. Sinundan ito ng pagtagilid ng isa pang transport vehicle ng BGMP sa Palampon, Leyte. Mabuti na lang nihatid muna ang mga person deprived of liberty sa BGMP Region 8 Palo, Leyte bago pa tumagilid ang transport vehicle sa Barangay Santa Rosa, Matag of Leyte na kung saan nasugatan sa ulo ang kanilang driver at paa, kaya tinakbo sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R-Strategic Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Matapos naman ang mahigit 1 taong renovation at expansion ng bagong gusali ng MLG BARMM o BARM, bukas na muli sa publiko. Sa detalye balita mo, RH19, June Dimakutak, June. Bukas na sa publiko ang bagong Regional Office ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG BARM matapos ang mahigit sa 1 taong renovation and expansion na hinango sa mayamang kasaysayan at architectural designs ng mga tribo ng Bangsamoro. Sa isinagawang inauguration, pinangunahan ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim at MILG Minister Attorney Nagib Sinarimbo ang ribbon cutting ceremony kasama ang BARM officials, head of offices, MILG executives at ng mga Bangsamoro local chief executives in attendance. Ang MILG mula ng manilbihan sa ilalim ng BARM ay agarang nagtatag ng programang pagpapatayo ng mga municipal halls, barangay halls, police station buildings, fire station buildings at public market,
sa halos lahat ng mga munisipyo at mga barangay sa 5 probinsyang sakop ng BARM. Ayon kay Chief Minister Ibrahim, ang MILG building ay magsisilbing hub of progress, simbolo ng mga walang kapagurang dedikasyon sa Bangsamoro people para sa matatag na kinabukasan. Ang bagong gusali ay may inilaang People Center para sa maayos sa pag-accommodate sa lahat ng mga kliyente ng Bangsamoro constituents. Ang bagong gusali ayon kay Minister Sunarimbo ay may inilaan na ring espasyo para sa Regional Government's new data center sa pakipagtulungan ng UNDP. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, RH19, June Di Makuta. 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng madaling araw. It's Showtime o yun tong noontime show na It's Showtime ay pansamantala munang papalitan ng programa ni Luis Manzano. Sa detalye, chika mo, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. In-announce na ng ABS-CBN Entertainment kahapon na susundin na nila ang suspension na ipinataw ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime. Simula sa October 14 na hindi na muna ito mapapanood at babalik na lang sila sa October 28. Ang programang pansamantalang ipapalit ay pinamagatang It's Your Lucky Day na ang mag-host ay si Lucky mismo o si Luis Manzano. Kasama niya sina Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Jenica Garcia at tampok din sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin, Negi, Long Mejia Petit at Divine Tetay. Kahit sa gitna ng mainit na isyong hinaharap ang Eat Showtime, hindi pa rin ito nagre-rate at natatalo pa rin ng Eat Bulaga at EAT sa TV5. Kaya curious ang karamihan kung malakas kaya itong pansamantalang ipapalit. May mga nagsasuggest na kung maganda ang resulta nitong Eat Your Lucky Day, bakit hindi na lang daw ito gagawing pre-programming ng Eat Showtime. Pero tingnan muna natin kung mag-hit nga ito at kung magustuhan ng mga manonood. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Tita Gorgie. Yung naman, dati naman yung It's Showtime, pre-program lang din naman, diba, ng noontime show. Wawawi na ba noon? Nabutan pala ng Showtime ang Wawawi, no? 2 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng madaling araw. Binabati natin ang mga taga-Talisay, Batangas, ang ating mga kababayan dyan sa Batangas. Siyempre sa pangunguna ni Mayor Zenny Mendoza. Good morning sa inyo dyan sa mga taga-Talisay, Batangas. Kamusta ho ang Taal, Kahapon tuloy-tuloy naman yung pagbubuga ng VAG, volcanic smog. Kaya patuloy pa rin yung paalala natin sa ating mga kababayan dyan na mag-ingat pa rin, magsuot lagi ng face mask. Dahil anumang oras syempre aktibo pa rin yan. Pero ganun pa man ay nananatili sa alert level 1. Babalikan natin ang ilan pang reports at ilan pang mga balita. Pilipinas, ang atin oras. 1 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, alas 5 na ng nagmamadaling umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Atin alamin ang kalagayan ng panahon sa DOST Pag-asa kay Aldzar Aurelio. Aldzar, magandang umaga. Hello po, magandang umaga sa ating lahat. 2 na pong low pressure area binabantay natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang magandang balita dito, parasun lang mababa ang tsansa na maging bagyo. Isang low pressure area ay nasa layong 860 kilometers silangan ng Eastern Visayas.
At yung pangalawang low pressure area nasa layo 135 kilometers west ng Coron, Palawan. Yung pang low pressure area nasa silangan ng Visayas ay inaasahan po natin malusaw ito within, maaari po ngayong araw malusaw na itong low pressure area. At yung low pressure area nasa West Philippine Sea ay lalabas ito ng PAR by weekend. Ngayong araw, dahil sa low pressure area, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Eastern Visayas at Eastern Samar at Northern Samar. Samantala, ang nalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda at maliwas na panahon. Pero may chance pa rin mga isolated na pag-ulan, lalo na pa sa bandang hapon o gabi. Ang agwatang temperatura sa Metro Manila ay 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sir Elzar. Opo. Sir, ngayon pong buwan ng Oktubre, mga ilang bagyo pa po yung inaasahan nating papasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility? Ngayon po ay isa o dalawang bagyo. So nakaisa na tayo. So may isa pa. Possible na isa pa. Alright. Maraming salamat po, Sir Elzar. Sige po, magandang umaga. Magandang umaga po, Elzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho, alas 5:03 na ho ng umaga. Gising na ho, bango na, kape-kape na sa mga taga-Talisay, Batangas. Masarap-sarap ngayon ng kapeng barako. At pag chinempohan mo pa ng sinangag na may tawilis, yun talaga naman. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZRH 66 o 666 kHz sa inyo pong talapahitaan dito ho sa Metro at Mega Manila. Of course, kasama rin ho natin ang relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao na dahilan ho kung bakit ho namin naabot ang broadcast sa kasulok-sulukan ho. Nasa amang panig kayo ng Pilipinas, abot yan ng DZRH. Live rin po tayo sa ating Facebook and the YouTube Live DZRH News Channels at sa ating cable TV nationwide. Marami umaasa na sana meron daw tayo sa digital TV at sa free TV. Ayun. Good morning, nanonood sa atin mula sa Chicago, USA, si Frank Hera. Nakatutok naman mula sa San Lorenzo, California, si Mario Lanes. Good morning ho, good morning, good morning. Andyan dito naman tayo, balik tayo dito sa Pilipinas. Si Evelyn Conferido na nakatutok dyan kasama ang kanyang pamilya sa Santa Maria, Bulacan. Yung pamilya niya nasa Santa Maria, Bulacan. Siya yung taga South Carolina. Oy, maraming yung magandang kultura na ng ating mga Pilipino. Pagkagigising sa umaga, sama-samang manonood ng TV, sama-samang nakatutok sa mga balita. Lalo na ho pagka nagpe-prepare, naghahanda ng pang-almusal, pagpasok sa eskwela, pagpasok sa trabaho. Kaya sa mga hindi pa bumabangon, gising na, bangon na! Nakatutok sa atin sa Agoncillo, Batangas si Nori Mendoza. Good morning, good morning! At sa iba pang mga nanay, mga wais na nanay at mga tatay, mga ate at kuya na naghahanda ng almusal, naghahanda sa pagpasok sa trabaho at sa eskwela. Magandang umaga ho sa inyo sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po muna ang inyong mga kasama. Ako po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas!
Unahin na ho natin ang balita mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos binigyan ng update ni Israel Ambassador to the Philippines Island Fla sa nangyari sa kanilang bansa. Sa detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flu sa Malacanang kahapon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyan ng update ni Flus ang Pangulo sa mga pinakahuling impormasyon galing Israel. Sa nasabing pulong ay naghayag ng pag-aalala si Pangulong Marcos sa kalagayan ng 3 pang mga Pilipino na patuloy na hinahanap ngayon. Tiniyak naman ni Ambassador Flus sa Pangulo na ginagawa ng kanilang bansa ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Israel, lalo na sa Israeli Defense Forces sa pagliligtas sa higit 20 Pinoy. Tiniyak rin ng Pangulo sa Ambassador na kaisa ang Pilipinas ng Israel laban sa hindi makataong pag-atake ng Hamas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Leth. Mga senador, nagpahatid naman ng pakikiramay sa mga pamilya ng 2 Pinoy na namatay sa gera sa Israel. Balita mula sa Senado ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Agad na nagpahatid ng pakikiramay ang mga senador sa pamilya ng 2 kababayan natin na namatay sa giyera sa Israel. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs sa masamang balita. Ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., nakalulungkot ang balitang ito na may kababayan tayong nadamay sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Hinimok ni Revilla ang pamahalaan, partikular ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers o DMW na tiyaking ligtas ang mga OFW sa Israel at Gaza. Mahalagang matiyak na walang maiiwan sa ating mga kababayan sa gitna ng kaguluhan doon. Sabi ni Revilla, nakita na noong buwan ng Abril kung gaano kabilis na ilikas ang ating mga kababayan sa Sudan, kaya tumaasa itong ganito rin kabilis sa Israel at Gaza dahil buhay ng ating mga kababayan ang nakataya. Mungkay ni Senador Jingo Estrada ay gamitin ang 8.9 billion pesos na alokasyon sa Emergency Repatriation Fund na nasa pangalaga ng Department of Migrant Workers para sa paglilikas sa ating mga kababayan sa Israel. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, buong bansa ay nakikidalamhati sa nangyari sa 2 nating OFWs. Umaasa ito na gagawin ang lahat ng DFA at DMW para mailigtas ang ating mga kababayan sa Israel alinsunod sa kanilang contingency plan gamit ang lahat ng available resources para sila ay matulungan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Alas 5:09 na ho ng umaga, tiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat ang supply ng karneng baboy ngayong holiday season. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Rosendo So, chairman ng grupong SINAG, na sobra ang stocks ng mga baboy dahil bukod sa lokal na produksyon ay plano ring umangkat ng baboy ng Department of Agriculture bilang pang-alalay sa posibleng shortage. Kinuwestiyon din ni So ang ibig sabihin ng DA sa importasyon ng mga karne dahil napakarami pa umanong mga stock na nakaimbak sa cold storage. Sa huling inventory ng National Meat Inspection Service, aabot sa 87,338 metric tons ang stock ng karneng baboy sa mga cold storage facility sa bansa. Maski up to next year, wala tayong nakikitang pagkulang. Tapos yung presyo ng imported, bumaba pa sa world market. Yung imported na galing sa ibang bansa, nakita natin sa susunod na buwan, pababa ang presyo. So, tingin natin, wala tayong nakikitang magkakaroon ng pagkulang. Dahil yung mga production ng other countries, tuloy-tuloy din. So, yung production natin dito, tuloy-tuloy. So, wala tayong nakikitang pagkulang dun sa mapupunta sa merkado. Yan ho ang tinig ni Casendo So, ang chairman ho ng grupong SINAG. Kinumpirma naman ng Federation of the Philippines Industry ang talamak na pagpupuslit ng mantika sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Jess Aranza, chairman ng FPI, na umaaray na ang mga coconut farmer dahil sa technical smuggling.
Ibinunyag ni Aranza na tinaya sa 45 bilyong piso ang nawawalang kita sa pamahalaan dahil sa epekto ng pamamayagpag o talamak na operasyon ng smuggling ng mantika. Mayroon tayong batas na pag inangkat mo ang anumang angka na pwedeng ihalo sa animal feed for compounding, yan ho ay libre sa lahat ng buwis, pati value-added tax. Ngayon, kasi ang palm oil palm oilin, ang palm oil ay matigas kagad yan, pero ginagawang palm oilin para mag-feed sa tao. Okay. Kaya yun ho ang pinapasok nila ngayon, pero hindi naman talaga ginagamit sa feed. Ang report sa amin, ginagamit sa pagbenta. Sapagkat lamang sila sa coco, ang coco babayad ng karampatang buwis lahat, pero sila libre. Yan ho ang tinig ni Jess Aranza, ang chairman ng Philippine Federation of the Philippine Industries. Balak sana ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na gamitin ang panukalang confidential funds ng kanyang opisina sa pagbuhay ng Mandatory Reserve Officers Training Course o ROTC program. Sinabi ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mabasa ang dokumento kaugnay ng proposed secret funds ng kanyang anak. Nais daw ng pangalawang Pangulo na magkaroon ng soft landing para sa programa sa pamamagitan ng seminar at field trips sa military camps. Pero sinabi ng dating Pangulo kay Vice President Sara na mahabang proseso ang kailangan sa planong ito dahil noon pang 2002 ibinuwag ang mandatory ROTC. Alas 5:13 na ho ng madaling araw, pinangalanan na ni Department of Justice Secretary Boying Remulla ang tatlong opisyal ng Agriculture Department na sangkot umano sa hoarding at smuggling ng sibuyas. Kabilang dito sina Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista at Bureau of Plant Industry o BPI Officer in Charge Junibert Desagun at Glenn Panganiban. Ayon kay Remulla, kakasuhan ng Justice Department ang tatlong opisyal ng graft at korupsyon. Ipinaghaharap din ng mga kasong administratibo ang mga opisyal dahil sa inefficiency at incompetence. Oras natin alas 5:14 na ho ng madaling araw. Standby, Calando Marquez. Antabayanan nyo ho, makakausap po natin susunod na makalipas ang ilang mga paalala. Pilipinas ang oras, 5:14 ng umaga. Alas 5:19 na ho ang ating oras. Nasa linya na ho natin si Calando Marquez, ang pinuno ng Liga ng Transportasyon at mga Operator sa Pilipinas o LTOP. Calando, magandang umaga. Good morning, Sir Yoel, at magandang umaga sa iyong milyon nakikinig at nanonood sa iyong programa. Opo, maraming salamat ho kasi Calando. Ano ho? Una ho, ano ho yung reaksyon nyo ho dito sa pagbawi ho ng sinasabing whistleblower na si Jeff Tumbado doon ho sa kanyang alegasyon ng korupsyon sa DOTR at kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis? Unang-una ho, kaibigan natin si Jojo Guadis, attorney, Chairman, ay dahil na-withdraw na niya ho, ay wala na po kaming pwedeng idoktong padono dahil nga sila naman ho, ay yung whistleblower na ito, ay binawi na niya. Eh siguro talagang hindi kapakapaniwala dahil unang-una ay may pagkatiwala naman po kami doon sa chairman ng LTFRB dahil nga sinasabi ko matagal na natin kilala at wala tayong alam na ganyan na kanyang gawain. Kaya gusto ko na sana ho pakiusap na tumigil na ho, ayaw nila to, ayaw na rin na namin ho makialam po dyan sa bahala ng taong bayan. Sa tingin nyo ho, bakit kaya suddenly biglang lumutang? Biglang may mga ganong aligasyon nung una at biglang binawi? Siguro ho, yun yung kanyang pasya at unang-una hindi namin kilala ang pagkatao nitong kanyang pinagkatiwala. Kaya bahala na ho ang investigasyon dahil alam ko po na itutuloy pa rin naman siguro yung investigasyon dyan sa departamentong yan dahil tayo po ay talagang sana ho ay hindi tigilan ng ating Pangulong BBM yung mga ganyan na napapanathala na gawain
dahil tayo po ay hindi nag-i-spoil sa mga ganyang katiwalian sa ating ahensya di gobyerno. Opo. So welcome ho sa inyo yung pagbawi o yung recantation ho nitong si Jeff Tumbado. Kami ho bilang constituents ng transportasyon ng LTFRB dahil napakarami natin ng mga membro na yung pong mga alingas-ngas na yan ay talagang humahanap tayo ng katotohanan na sana naman ho ay bahala na po ang investigasyon na yan dahil kami po bilang napakarami ng trabaho ayaw na namin pong makialam dyan at sana ho ang ating mga kasamahan sa hanay ng transportasyon, operator man yan, driver man yan, ay sana ho, ay wag ho yan wag yan ng pagmamadalihan, kundi talagang ituwid sana ho ang ating departamento, lalong-lalo na sa LTFRB. Sana po ay ayusin yung mga mabilis, yung mga gawain dyan, dahil ang problema namin talaga dyan, ay sobrang bagal ang na yung computerized system na sinasabi ay parang hindi pa rin nangyayari ho yung katotohanan. Kaya bahal na po ang investigasyon dahil ayaw namin pong makialam sa mga ganon dahil unang-una ayaw namin po yung maperwisyo at yung mga trabaho dapat po ay ma-deliver sa taong bayan dahil taong bayan po ang bumubuhay ang ating ekonomiya. Opo. Yung investigasyon ho dito sa isa nyo pong, tama ho Kalando, isa nyo ho itong membro, yung si Ben Hormenor, yung kahapon ho sa press briefing. Ibig sabihin ho ba nito, tuloy pa rin po yung, ano ho ba ito, ipag-aharap din ho ba ito sa korte, yung reklamo? Nasa kay Binhar na po dahil ang bilin ko sa kanya dahil unang-una po ay tayo po yung tumulong sa kanya para lang ho may sa publiko may sa publiko at talagang ako po ayaw ko po yung mga ganyan dahil unang-una board of director ko pa po ito na nung bago sila po nagbigay sinabihan ko na po yan na sabi ko sa kanila kayo ho ang magpasya. Kung ano man, sino man ang makausap nyo riyan, sabi ko, ayaw kong makialam dahil ako ayaw ko yung magawain niya. So, nangyari po yan, na ginawa niya, ay sabi ko sa kanya, ay ayaw ko yung mapapahiya ako. Sabihin mo yung katotohanan, malaman ng taong bayan, dahil nagdudusa lahat ang transaksyon na nadidelay dahil dyan sa mga delay dyan sa LTFRB. Lalo na dyan sa mga ganyan na pagkuha ng mga prangkisa at unang-una talagang dapat maituwid na rin ho kung sino talaga at sino yung mga dapat mabigyan ng prangkisa dahil nga ay ako rin ho ay meron din paghihinala doon sa kabagalan ng mga transaksyon po dyan. Opo. Okay, dito na rin po tayo. Kalando, kamusta na po ang tinatakbo ngayon ng sa inyo pong pag-uusap din sa LTFRB, yun hong jeepney modernization. Kamusta na ho ang sitwasyon ho ngayon? Ang ating pinakikiusap sa lahat ho, kasama na po ang taong bayan na kumukuha ng ating mga modernized jeep. Sana ho ay tingnan nila, suriin nila kung totoo ba na modernized jeep ang inyong tinatatakan na tumatakbo sa kalsada. Dahil ako po, naglabas ako ng modernized jumbo jeepney na 20 years ago hanggang ngayon ay pumapasada pa sa Makati. So kung yung hinahatak na nakikita ko, nakita sa YouTube, sa buong sambayan ng Pilipino, buong mundo, na yung modernized jeep na minibus na tinatakan lang sa tagiliran ng modernized jeepney, yan ho, ako sinasabi ko, niluluko ang sambayan ng Pilipino dahil hindi naman jeep. Bakit tatatakan mo ng modernized jeep? Huwag naman sanang linlangin na gawing tanga ang Pilipino at yung paghatak ng isang lumang jeep doon sa bago na sinasabi na modernized jeep, nagpapakita lamang po na yan ho ay hindi po tatagal yung pong mga ipinasok na yung mga yan dahil kung industriya ang pag-uusapan sa Pilipinas, dapat ang buhayin natin na pagandahin natin ay industriya na totoong gawang Pilipino at tatak Pinoy na sinasabi ko. So far, Kalando, tuloy yung plano, wala pang suspension ulit. Tama ho ba, Disyembre? December po, yung nakalagay sa deadline,
Kaya ituloy ho kung ano yung dapat na gawin. At saka kahapon po, diniklara namin, marami kaming mga transport groups na hindi po sasali doon sa dinideklara ng isang nagmamagaling na leader na mag-strike daw sa Lunes. Hinahamon niya, 1 linggo daw, natutuloy-tuloy na strike. Kaya kami ho, nananawagan sa ating mga transport sector, mga driver, dahil nga ang gobyerno naman ay gumugulong lahat ng mga dapat na ibigay sa kakayahan ng gobyerno sa ating mamamayan. Sana ho mag-isip tayo na huwag sana yung mga pasahero na trabahador na bumubuhay ng ekonomiya ang magdusa, at mag-isip-isip naman sana itong mamang ito kung talagang nagmamalasakit sa kanyang lupang sinilangan, ay sana ho mag-isip siya ng tamang direksyon para sa bayan. Alright. Kalando, maraming salamat ho po niya sa pagsama sa amin at talaga ho bang maaga kayong gumigising? Ako ho, dahil tuwing umaga po, bisyo ko na po yung maghatid sa aking mga apo. Hinahatid ko ho sa Makati Science yung aking apo na first year college. Kaya ako talagang 4:00 pa lang kailangan ng pagnako ng misis ko. Opo. Alright. Kalando, maraming salamat ho. Maraming salamat. Maraming salamat, Joel. Mabuhay ka. God bless us all. At mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang administrasyon dahil hindi na natin pwedeng bawiin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Iisa lamang po, tulungan ng sambayan ng Pilipino. Salamat po. Maraming salamat po si Kalando Marquez ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:28 na ho ng madaling araw. Magandang umaga, Pilipinas! Oras ho natin 5:32 ng umaga. Sakali hong hindi nyo pa ho napapakinggan meron na naman hong tayong ahensya na nadali na naman ng mga hackers. Nadali ho, nahack yung sistema. At sa pagkakataong ito, hindi pa tayo tapos sa issue ng PhilHealth, wala pang napapanagot, wala pa ulit development dahil nga kasalukuyan pa rin iniimbestigahan pa ho yan ng National Privacy Commission. Ito na naman ho, may isa pa rin ho tayong biktima ulit ng hackers, yung Philippine Statistics Authority, PSA. Yun hong pangunahing ahensya na humahawak ho ng ating datos, ng ating personal na impormasyon. Nangunguna ho sa pagkuha ng ating identidad, pangalan, address, ukol ho doon sa Philippine Identification System o PhilSys at Civil Registration System o CRS. Pero hindi naman daw ho yan, sa ngayon ho ang sinasabi ng PSA, hindi yon yung nadali ng hackers. Ang nadali ay tanging CBMS o yun hong tinatawag na Community-Based Monitoring System. Yun lang naman daw ho ang nakompromiso na datos. Ayun, ang ating dapat na malaman dito, ano ba yung meron sa Community-Based Monitoring System? Ano yung meron sa CBMS? At dapat ba tayong mabahala dito? Kasi yun hong una sa PhilHealth, ang sinasabi nila, tataguan pa wala naman daw na kompromisong datos, intact naman daw, sa katunayan naman daw, agad silang nag-shutdown ng kanilang system bago pa man siguro, umano ay lumala, pero DICT na rin ho nagsabi. Ang lead agencies na rin ho natin na nagsabi na milyon-milyon ho ang nakompromiso ng datos, hindi lamang ng kanilang mga empleyado. Maging ho tayo mga pangkaraniwang mamamayan ay posible. Posible ho, hindi natin ho sinasabi na tayo ay na data breach. Pero posible. Dahil milyon-milyon ho ang nakompromisong datos dyan sa PhilHealth. At tayong lahat ay susceptible din o posible rin na mabiktima ng mga cybercrime tulad ng identity theft. Nanakawan ho tayo ng identidad. Posible ho yan. Lalo na't kumpleto yung detalye na nandun, yung pangalan, yung address, yung age, diba? At ito naman hong sa PSA, sana wala rin hong
wala namang pagtatago na gawin. At sana ay maging klaro rin yung investigasyon, ano ho? Kung talaga bang CBMS lang, at kung CBMS lang inadali nitong hackers, ano yung meron doon? Ano bang meron sa community-based monitoring system? Dahil tayo po ay nagtatanong lamang, ganito ba talaga karupok yung security features, yung pagbabantay sa ating mga datos, na lahat po tayo ngayon nasa digital age na. Tayo lahat may cellphone, tayo lahat digital na yung ginagamit, electronics na ho. Tayo nga nanonood na, nakikinig, kayo ho, napapanood nyo ho kami dati sa radyo lang. Pero ngayon ho, digital na tayo. 'Di ba? Nasa digital age na tayo. So dapat nagsi-step up din ho tayo sa pagpoprotekta ng ating datos. Yan ho ang mahalaga eh. Dahil personal na impormasyon ho natin yan eh. Ito ang sama-sama rin ho natin aantabayanan, yung updates. Ano ho, nadyan naman sa hacking. At syempre, hindi pa rin ho natin titigilan yun hong pagbabantay sa development sa mga issue, lalo na ho sa hacking incident dyan ho sa PhilHealth at sa PSA, na sana ay hindi naman ganun kalawak yung nakompromisong datos. Ano na ho ito wag na ho sa iba pang mga ahensya, siguro panawagan na rin ho natin to sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na wag na ho sana tayo maging passive, na kung kailan lang nandun yung problema, isa ka lang ho tayo tutugon. Ngayon pa lang ho, i-review nyo na yun hong inyong mga antivirus na hindi mapapabayaan, na hindi mare-renew. Hindi ba? Yun yung naging problema sa PhilHealth eh. Hindi daw na-renew. Ngayon, ang sinasabi nga sa atin sa ating panayam ng IBP, dapat malaman kung yun bang antivirus software na yun na hindi na-renew ay yun yung pangunahing safeguard natin dun sa mga datos na yun. Wake up call ho ito sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na i-review na ho yung ating mga security features dyan, na pangunahin na po sa pangangalaga ng datos ng ating mga kababayan, ng ating mga Pilipino, at lalo na ho sa inyo rin, sa inyong mga empleyado. Palagi ko, hindi lang din government agencies lahat, pati mga private institutions, di ba? Eskwelahan, karamihan sa mga eskwelahan ngayon, RFID na rin. Kami dati sa Lyceum, dahil ang ginagamit namin RFID, hindi ka makakapasok na eskwelahan kapag wala kang ID, kasi yung RFID yun mismo yung parang sa hotel, hindi ka makakapasok, 'di ba? Itatap mo lang, ayun. Anyways, antabayanan ho natin ang development na yan. Oras ho natin, 5:38 ng umaga. 5:42 na ho ng umaga, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos bilang linggo ng lupong tagapamayapa ang October 10 hanggang October 16 ng kada taon. Ito po ay upang mapalakas ang kaalaman ng publiko sa papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Sa Proclamation No. 358, nakasaad ang pangangailangang kilalanin ang kontribusyon ng mga miyembro sa pangangasiwa ng peace and order sa mga barangay. Inatasan ng DILG na pangunahan ang pagsusulong ng linggo ng lupong tagapamayapa sa pamamagitan ng mga aktibidad at proyekto. Pinaiimbestigahan naman ng Department of Justice sa NBI ang alok na escort services ng mga tauhan ng immigration sa mga dayuhan kapalit ng padulas. Ginawa ni DOJ Secretary Boying Remulla ang direktiba matapos makarating sa kanyang tanggapan ng mga sumbong sa bagong modus sa airport. Ayon kay Remulla, nang hihingi ang BI personnel ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso sa bawat foreigner na karamihan ay Chinese para mapabilis makapasok sa Pilipinas sa mga ito. Naniniwala naman si Remulla na mas malaki pa sa pastilla scheme ang bagong modus ngayon ng mga tauhan ng immigration. Balita naman mula sa Kamara, pinaboran ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat transparent at fully auditable ang paggastos ng pondo ng gobyerno. Sa detalye, RH12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky.
Suportado ng Kamara sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat transparent at fully auditable ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa statement ni House Secretary General Reginald Velasco, sinabi nito na walang confidential at intelligence funds ang Kamara. Ayon kay Velasco, lahat ng line items sa budget ng Kamara ay dumadaan sa accounting and auditing rules and regulations ng Commission on Audit. Batay sa inalabas na report ng COA noong October 2, wala umanong disallowance ang Kamara, ibig sabihin pasado sa COA audit. Una rito, tinawag na fake news ng mga leader ng House Appropriations Committee ang kumakalat sa social media na mayroon umanong 1.6 billion pesos na confidential funds ang Kamara. Ayon kay Congresswoman Stella Kimbo, Vice Chair ng House Appropriations Committee, walang confidential funds ang Congress. Paliwanag ni Kimbo, ang extraordinary fund ng Kamara ay kasama sa kategorya ng confidential and intelligence funds sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Pero sabi ni Kimbo, ito ay dumadaan sa pagsusuri ng Commission on Audit, hindi katulad ng confidential and intelligence funds ng iba't ibang government agencies. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky Regunan. 2 sospek sa pamamaril at pagpatay sa lalaki sa Binangonan, Rizal abay hindi pa rin daw ho natutugis. RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel, magandang umaga. Yuel, patuloy na hinahunting ng otoridad ng riding in tandem suspects na bumaril at pumatay sa isang lalaki sa Binangonan, Rizal. Kamakalawa pa, nakuhaan ng CCTV ang pamamaril na nangyari sa kaligtaan o sa kalagitnaan ng maliwanag na hapon noong Martes, Oktubre 10. Kinilalang 46 anyos na biktimang si Carlos Victorino alias Penoy na malapitang tinaputukan ng gunman sa Sampalocan Street, Barangay Batingan, resulta ng kanyang agarang pagkakamatay. Batay sa kopya ng CCTV, mabilis na sumakay ng Yamaha Mio itong suspect na maneho ng kasabot nito at huli pang namataan sa may Santa Ursula Street hanggang sa tuluyan ng makatakas. Nakasuot ito ng gray shirt at blue cap ng mamaril habang covered naman ng helmet ng kanyang rider. Naglatag ng drug debt operation at backtracking sa iba pang CCTV footages ng Rizal Provincial Police Office para sa agarang pagkakasukol ng mga salarin. Tiniyak naman ang otoridad sa pamilya ng nasawi na may sisilbihang hustisya sa blanco pa rin dahilan ng nangyaring shooting incident. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Arestado naman ang 2 turistang Pinoy sa Taiwan matapos na mahulihan ng 9.7 kilong high-grade heroin na nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa Kaohsiung International Airport. Tinukoy ni Silvestre Bello III, pinuno ng Manila Economic and Cultural Office, ang isa sa mga suspect na si Rolando Gozo na taga Lucena, Quezon, habang ang isa naman ay nagmula sa Bulacan. Ayon kay Bello, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang impormasyon habang nagbigay din anya sila ng legal assistance para sa 2 Pinoy na posibleng mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo o kamatayan. Panibagong bomb threat naman ang natanggap ng Manila International Airport Authority o MIAA. Idinaan ang banta sa pamamagitan ng email kung saan nagpakilala pa ang salarin na isang Japanese lawyer na si Takahiro Karasawa. Mag-alas 6 ng umaga noong Martes nang matanggap ang email na nagsasaad na may nakatanim na high-performance bomb sa isang eroplano mula Japan at lalapag sa Pilipinas noong October 10. Gayunman, ligtas naman ang lahat ng eroplano sa paliparan sa nabanggit na araw. Nauna nang nakatanggap ng bomb threat ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa pamamagitan ng email na nagresulta sa pagsasailalim sa 42 airport sa heightened alert. Abing 2 minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng umaga, balik na at mas lumala pa ang problema sa droga ng Pilipinas. Yan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na lutasin ang problema. Sabi ng dating Pangulo, madali itong magawa kung nais talaga ni PBBM dahil nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan upang labanan ang droga. Pangunahing kampanya ni dating Pangulong Duterte noon ang War on Drugs sa panahon ng kanyang administrasyon.
Update naman ho dun sa namatay na estudyante na nasawiho na si Francis J. Gumikib. Lumabas na ho ang otopsiya at lumilitaw na dun ho sa histopathological exam. Ayun ho, yung autopsy na intracerebral hemorrhage at edema ang sanhi ng pagkamatay ng estudyante na sinasabing sinampal ng kanyang guro. Pero ayon kay Lieutenant Colonel Maria Analiza de la Cruz, Rizal Police Forensic Unit Chief, unknown o hindi pa rin tukoy ang sanhi ng pagdurugo ng utak ni Gumikib. Nang tanungin kung natrigger ito ng pagsampal ng teacher na si Mirasol Sison, pinili ni De La Cruz na wag munang magsalita. O baka siguro kailangan na natin ng tulong ni kilala natin na forensic pathologist si Dr. Raquel Fortun. Hindi pa rin daw kasi matukoy kung ano yung naging sanhi ng pamamaga at pagdurugo sa utak noong bata. Samantala, 27 OFW naman ang nasagip ng Department of Migrant Workers mula sa human trafficking at illegal recruitment sa Cambodia. Ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho ang mga Pilipino bilang mga scammer sa isang crypto farm. Hinagilap ng mga opisyal ng Philippine Embassy ang mga OFW matapos humingi ng tulong. Ang ilan sa mga ito dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga amo. Natunton ang kanilang kinaroroonan sa tulong ng isang impormante. Ayon kay Consul General Emma Sarne, lahat ng nasagip ng mga Pilipino ay walang overseas employment contract at hindi dumaan sa legal na proseso. Sa iba pang mga balita, tinutugis na ng mga otoridad ang nasa likod ng pananambang at pagpatay sa Saudi national at pagkasugat naman ng asawa nito sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Kinundina naman ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra ang patuan ang pang-aambush at inatasan nito ang mga otoridad na hulihin ang mga kriminal. Sa report ng pulisya, dead on the spot si Saudi Sulaiman Hamal, 50 anyos, habang sugatan ang may bahay nito na si Bainot Hamal. Galing ang mag-asawa sa biniling farm lot at nang pauwi na ay bigla na lamang silang pinaulanan ng bala ng dalawang hindi pa kilalang lalaki sa bayan ho ng Datu Hofer. Magandang umaga ho, nakatutok ho sa atin dyan ho sa China si Genaro Marciano at kay Maria Solidum na nakatutok din ho sa atin dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito sabi ni Albert Saligo, yan daw ang epekto ng high-tech ngayon dahil sa sobra daw na high-tech, high-tech na rin ang mga hackers. Hindi naman problema siguro yung pagiging high-tech. Kaya lang, dapat nasasabayan natin yung teknolohiya. Yung pagsa-safeguard sa atin hong, lalo na ng ating mga personal na impormasyon. 8 minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng umaga. Arestado ang isang Malaysian dahil sa tangkang panunuhol ng 300,000 piso sa mga pulis sa Taguig City. Si Jack Bu, isang Malaysian national, ay dinakip sa loob ng Taguig Police Substation dahil sa paglabag sa Revised Penal Code. Ayon sa pulisya, nagpunta si Bu sa police station at tinangka nitong suhulan ang mga pulis kapalit ng paglalaya sa kanyang kaibigan na kinilala lamang sa pangalang Chong na isa ring Malaysian national. Si Chong ay una nang naaresto dahil sa reklamong paglabag sa Article 151. Ipinahayag pa ng Taguig PNP na nagsasagawa sila ng routine patrol nang makita nila si Chong sa labas ng barbecue restaurant na nasa impluwensya ng alak o lasing at naninigarilyo sa parking lot ng isang no-smoking zone. Nasamsam naman ng mga otoridad sa suspect ang 300,000 piso na binubuo ng 30 piraso ng 1,000 piso na ginamit bilang bribe money o tangkang panunuhol. Oras natin, 7 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Pilipinas!
Yon, 5 minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng umaga. Naku ho, sa mga may pasok pa at hindi pa bumabangon, abay late na. Habol na, habang medyo may ilang minuto ka pa. Nanonood ho sa atin sa Tanhay City, Negros Oriental. Kamusta ho kayo dyan sa mga kababayan ko sa Negros? At si Eloy Kiambao na bumabati sa kanyang mga anak at apo. Magandang umaga ho sa inyo. At sa mga nakatutok ho sa atin sa DZRH News Facebook page, magandang umaga po. Iba't iba rin ho yung mga nagpapaabot din sa atin ng thoughts, ng simpatya o ng kanilang saloobin ukol ho sa mga iba't ibang issue natin. Una-una ho dyan sa Israel, yung mga kababayan ho natin, hindi pa rin ho tapos yung sigalot dyan. Sa pagitan ng Palestinian militant forces at ng Israel. Kaya din ho yung development doon sa autopsy ng bata na namatay yung sa sampal ng kanyang teacher sa Rizal. Good morning mula sa Puerto Princesa, Palawan, si Rudy Yara. Good morning ho, good morning. At nanonood mula sa Concepcion, Tarlac, si Ryan Makapagal. Mga suki na ho natin ito. Happy fiesta ho dyan ho sa Valencia, sa Negros Oriental. Mga kababayan ko dyan sa Valencia na nagdiriwang ho ng kapistahan ngayon dyan. Mami Nida Reyes, good morning. At sa lahat pa rin ho ng mga nakatutok sa atin sa DZRH Radio 666 kHz at sa lahat ng ating cable channels nationwide. Sa iba pa ho natin mga balita, nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash assistance sa pamilya ng 3 mangingisda na namatay ng banggain ng foreign vessel ang kanilang bangka sa malapit sa Scarborough Shoal. Ayon kay DSWD Field Office 3 Director Venus Rebuldela, nakatanggap ang bawat pamilya ng tig 10,000 piso na burial assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Bukod dito ay nagbigay din ng DSWD ng family food packs. Magandang umaga, Pilipinas! Pelikula naman ni Catherine Bernardo ay patuloy daw po sa pagtabo o yung hindi ng pagtabo. Patok, ganon. Parang patok. Ayun, patok daw ho sa takilya. Sa detalye, chika mo, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. For almost 2 weeks ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkita ng pelikulang A Very Good Girl ni Catherine Bernardo. At dahil dito, sinasabi si Catherine Bernardo na nga ang bagong Nora Honor sa kapanahunan ng superstar. Well, sa loob ng halos 1 taon ay ngayon lamang nagkaroon ng malaking kita ang isang pelikula na kung tutuusin ay panahon pa rin ito ng pandemya. Marami sa mga pelikula ang nailabas mula January hanggang sa kasalukuyan ang hindi kumikita, pero itong kay Catherine Bernardo ay umabot na raw sa 100 million pesos na kung saan ay ibang klase talaga ang karisma ng naturang actress. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Good morning ho, good morning. Isang minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng umaga. Yan na ho ang kabuuan ng ating palatuntunang Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong nakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito po sa MUP. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama. Ako po si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga Pilipinas.